So, ayun guys, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At sa channel ko na ito guys, nag-upload din ako ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para updated kayo lagi sa mga latest sa mga video yung i-upload ko. Welcome back sa ating panibagong tutorial guys. Nababagalan ka na ba sa pag-open ng iyong mga laptop o ng iyong mga computer na gamit mo ngayon? Well, baka makatulong sa iyo ang video na ito. Kaya ngayon ay isi-share ko sa inyo ang ilan sa mga paraan para matulungan ang mga computer natin na mag-open o mag-boot ng mas mabilis. So, ayun guys, dito tayo sa ating computer ngayon. Pupuntahan natin dito yung search bar ng ating computer dito. Yan. Ito-type lang natin dyan ay advanced system settings. So, ito mapapansin niyo sa itaas, lumabas na kaagad yung view advanced system settings. So, i-click lang natin yan. Pagka-click natin, ito yung magpa-pop up sa atin. Then, may iba't ibang tab dito, guys. Ang pupuntahan lang natin na tab dito, itong advanced. Ito. Yan, click natin yan. Then, punta tayo dito banda sa ibaba, yung startup and recovery. Click din natin yung startup and recovery, yung settings niya. Pagka-click natin, mapapansin ninyo itong time to display list of operating system, naka-check yung box niya ng 30 seconds. Ang gagawin natin dyan, i-uncheck natin yan para makatulong sa pag-boot o pag-open ng ating mga computer. So, then okay natin yan. So, sa ganung paraan guys, matutulungan ang computer natin na mag-boot ng mas mabilis. So, ayan yung unang paraan guys. Pangalawang tip guys ay kinakailangan nating limitahan ang mga startup applications na sumasabay sa pag-open ng ating mga computer. So punta tayo sa ating computer guys, let's go! Una natin pupuntahan dito yung search bar dito sa ating mga computer. Ito type lang natin dito ay run. Then pagka-type natin ng run, hit natin yung enter. Then type natin ay msconfig. Yan. Then click din natin yung okay. So, ito guys, magpa-pop up ito. Then, makikita ninyo dito yung iba't ibang tab. Ang kailangan natin puntahan dito ay yung Startup tab. So, click natin to. Then, click natin itong Open Task Manager. Then, pagka-open natin yan dito guys, makikita natin lahat ng mga applications or startup applications na sumasabay sa pag-open ng ating mga computer. Kaya, nagkakaroon ng delay yung pag-open na sa halip na mas mabilis na oras sana yung pag-open o pag-boot ng ating mga computer dahil sa marami pang mga startup applications na kinakailangan niya rin i-open ay natidelay talaga yung pag-open niya. Ang gagawin natin dito guys ay i-disable lang natin yung mga hindi natin kailangan. Kaya guys, mapapansin niyo minsan kapag mag-open tayo ng ating mga computer, may mga applications na kusang nag-open kahit na hindi naman natin ino-open. So ito yun sila, yung mga startup applications. So, ang gagawin lang natin guys, i-disable natin yung mga hindi natin kailangan. Kapag oras na kailangan natin sila, saka natin sila i-open, hindi yung program kaagad yung mag-open para sa atin. So, ngayon i-disable ko guys. Ito halimbawa, itong Webex na to, naka-enable siya. Ang gagawin lang natin, di ba pagka-click, i-right click lang natin, then disable. So, hanap pa tayo. So, itong sumunod sa kanya, yan. I-click ko lang rin, right click, then disable. Pwede rin dito guys, so mayroon dito, disable. Ito is status monitor. So, click ko yan, then disable ko. Yan, ito sa baba. Then software update notification. Ito ay click ko, disable ko rin. Bali guys, ito sa akin, kung mapapansin niyo, ang dami diba naka-enable? Kasi naka-SSD naman ako, kaya hindi ganun kabagal yung pag-open ng computer ko, mabilis pa rin ito mag-open. Kasi the best talaga kapag naka-SSD ka. So, itong Skype, click ko yan, tapos disable ko rin yan. So, ayan guys, karamihan na disable na natin. Tapos, i-close na natin. So, okay. So, ayan yung mga paraan guys para makatulong na mas mapabilis sa pag-open o pag-boot yung mga computer natin. So kung nakatulong sa inyo guys ang video na ito, pa-share nyo na at pa-follow na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga tutorials.